Busin niyo yung pagkain nyo ha. Pag hindi, kayo kakainin ko. Bo, takbo tayo malamig mga boss. Nakakalungkot naman. Pero isa nagiging aral na rin sa atin yun yung sa amin ha. Hindi ko sinasabi ganyan ha. Kayo ganyan. Hindi ha. Ang bango! Sarap. Matakot talaga tayo sa utang. At hindi ako perfect mga boss ha. Ang dami kong sablay sa buhay. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? What's up mga boss? May buta pa ako mga boss. Magtatapon ako ng basura mga boss. Babalikan ko kayo. Sandali lang mga boss. Malamig sa umaga mga boss. Pero sa tanghali, hindi na ganun kalamig. Pwede ka lang mag-t-shirt lang o mag-short lumabas. May konti pa rin tayo po mga boss. Alam mo ito ako pala yung basura. Kamustahin ko muna kayo. Kamusta na po kayo? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to. Kung nasan man po kayo nandun ngayon. Kung kayo po ay OFW at nasa ibang bansa, mag-iingat po kayo dyan. At kung kayo naman po ay nasa ating sariling bansa, kamusta po kayo? Kamusta ang Pilipinas? Nawayan pa eh, no? Ayaw bumuka eh. Wait lang mga boss. Mamay buta pa ako. Mga boss, magluluto tayo nito ngayon. Mayroon lang akong isi-share lang sa inyo mga boss. Kasi alam nyo naman ako yung mga nangyayari sa akin dito at sa aming pamilya isinishare ko sa inyo. Hindi para ipagyabang, hindi para yung inggitin kayo, hindi ganon mga boss. Yung mga sinishare ko sa inyo, yun yung mga good and bad experience natin at yung mga nakaraan natin. At para maging para ma-motivate kayo o ma-inspire kayo. Alam niyo yung mga ganun mga boss. Di tayo yung tipong alam niyo na yun. Eh nga mga boss, meron kasi tayo mga kababayan na kumuha ng sasakyan dito sa Canada kahit bago pa lang sila. Naalala ko tuloy nung balikan natin nung dumating ako dito 2018, ganyan. Hindi ako nagkakamali. Makakalimutin na ako. Yung mga ganong taon mga boss. Nung kumuha ako ng sasakyan, at yun, dapat mga boss, ang plano nun, may pasok ako nun eh.
ang alam ni Mrs. titingin lang ng sasakyan. So, may kasama ako noon, dalawa, matagal na rin dito. At titingin lang sana kami ng sasakyan. Pero wala pa naman akong bala kumuha. Kasi, mga boss, ang pagkuha ng sasakyan dito, mga boss, kailangan mo talaga ng pag-isipan. Pag-isipan. Lalo na kung ikaw ay mababa lang yung sinasahod mo. Yung sabi nga nila ay nasa minimum rate ka lang, ganan. Kasi ngayon ang minimum rate dito is mga nasa around 17. Pero yung iba naman, lampas na yung ibinibigay. At ayun nga mga boss, para ka daw kumuha ng bato na pinukpok mo sa iyong ulo ang pagkuha ng sasakyan dito. Kasi mabigat nga yung bayarin. Tapos isosoli mo lang din naman. Na hindi mo naman pala kayang hulugan o dahil nasabihan ka lang ng ibang mong tropa, nakikita mo sila na mayroong ganon, kumuha ka rin. Pero hindi mo naman pinag-isipan o kinusulta yung asawa mo kung kakayanin nyo ba, basta kumuha ka lang. At yun, bandang huli, nagsimula na yung mga bayarin mo. Hindi yung pagkakaintindihan mag-asawa at hindi sapat yung pambayad mo. Kaya dapat pag-isipan, mga boss. Kaya nung plano na namin kumuha ni Mrs., pinag-isipan talaga namin yon. Hindi ko lang siya na-inform na yung pagpunta ko doon ma-approve ako at marirelease agad. Pero nakaplano naman talaga na kukuha. Yun nga lang, kasi nung time na yun is tapos na yung kotse namin. Yan, yung ginagamit ko ngayon. Yung kinuha ni Mrs. sa second hand. Nung bago pa lang siya dito sa Canada. Nung na-PR pa siya, tsaka lang siya kumuha. Pero 2 years naglalakad lang siya dito, lakad sa trabaho, ganyan. Nung bago pa lang siya. Hindi muna siya kumuha ng sasakyan. Kasi mga boss, napakadelikado naman talaga pag wala ka dito sa sasakyan. Hindi talaga uubra yung kahit anong suot mo makakapal. Pag nag-negative 30 na, negative 32, 33, hindi na ganoon mga boss. Delikado na, lalo na pag malayo. At ayun nga mga boss, hindi siya kumuha agad. Tapos nung kumuha siya, second hand pa. Yan, binayaran niya yata yan mga 7 to 8 years nung kumuha siya yan. Kasi alam niya na hindi naman ganun kalaki yung sahod niya, kaya hindi siya kumuha. Yan, nung dumating ako dito, pinag-isipan pa rin namin bago kami kumuha. Pero ang sabi niya na kakayanin naman na pag kumuha, kasi nga, dalawa na kami. So ang sabi niya sa akin, mas mabuti na brand new yung kunin nating isa. Para kapag, siyempre may anak kami, pagka gustong mamasyal or mamimili sa malayo, kahit pa paano, meron na kaming gagamitin na alam naming matibay, matatag, kasi brand new. Kasi itong kotse, hindi pwedeng ilayo. Kasi, alam niyo na, medyo may kalumaan na talaga. Pang 3 tao na yata siya sa nagmay-ari niyan. At nung kumuha ako ng sasakyan, talagang mayroong tinatawag na magagandang klase talaga yung mga high-end na sasakyan. Mabigat na yung bi-weekly. So, ang purpose ko lang naman is gusto ko lang magkaroon ng brand new para magamit namin sa paglolong.
kaya naman. Basta wag lang yung sobrang taas ng biweekly ng kukunin namin sasakyan. At yun, pumasok naman sa budget at may natitira pa naman, kaya kumuha kami niyan. Ayun mga boss, sinishare ko lang sa inyo to kasi nga may mga nakakausap ako na hindi kinayang hulugan, ganyan. Nakakalungkot naman, pero minsan nagiging aral na rin sa atin yun, yung biglaang desisyon na nagkakamali tayo. Pero nung eto ngayon na ang anak ko ay malaki na, nakakapag part-time na, so naghihiraman kami sa sasakyan. So ngayon, plano namin na kukuha para sa anak namin at gusto namin bigyan ng problema anak namin. Hindi naman problema. Para maging bibigyan namin siya ng responsibilidad na tutulong sa amin sa pagbabayad. Yung insurance, siya ang pagbabayaran namin. Para matuto siyang mag-manage ng pera niya, humawak ng pera niya. Para hindi na siya san-san lang napupunta yung kanyang pera. Tinuturuan na namin siya kung paano mag-save ng pera niya, kung magkano lang yung gagastusin niya. At para din sa kanya yun. Para pag dumating sa panahon na siya na ay graduate na, meron na siya magandang trabaho, mapapractice niya yung itinuro namin sa kanya na kung paano gumastos ng yung pangangailangan niya lang. Hindi talaga yung kung ano lang yung gusto niya, yun ang bibili niya. Ayun, natuturuan na siya ni Mrs. na ganito lang ang paggastos, ganito lang ang bibili mo, magtira ka para sa susunod na araw, ganyan, pag nangailangan ka. Yung mga boss, isa yun sa dahilan kung bakit nabanggit ko sa inyo yung pagkuha ng sasakyan. Kasi ito, itong bahay namin, inuhulugan namin, at yung truck namin, at ngayon patapos na. Kaya pinagplanuhan naman namin yung pagkuha ng sasakyan para sa anak namin. Kasi magpa-part-time din siya dito at magtatrabaho. Pero hindi naman siya lagi magpa-part-time kasi may schooling siya. At para may service din siya sa school niya. Kaya kailangan namin siyang ikuha. Ayaw naman namin maglakad na napakalayo papuntang school. Lalo na kapag winter. At halos lahat naman ng mga tao dito may mga sasakyan dahil sa, alam nyo na, dito sa winter. At hindi namin siya basta ikukuha ng ganon. Sinabi namin sa kanya na tutulong ka, ikaw ang babayad ng insurance. Willing naman siya, masaya siya. Kasi magkakaroon siya ng sarili na hindi na siya maglalakad. At hindi na siya manghihiram sa akin lagi. Ayun mga boss, pinag-iisipan talaga, pinagpaplanuhan, wag bara-bara, wag agad-agad. Wag yung maisipan lang, kuha agad, may offer lang sa inyo yung dealer, kuha agad. Yun yung sa amin hindi ko sinasabi kayo, ganyan, hindi Yun yung sa amin mag-asawa. Lalo na yung misis ko, napakatagal mag-desisyon nun. Kung ako medyo maiksi, at yung anak ko medyo maiksi, yung misis ko napakahabang mag-isip nun. Which is tama naman. Kaya mas maganda pa rin na makinig kayo sa misis nyo. Kasi yung mga misis talaga, in general, talagang sila mas masinop sa pera kaysa sa ating mga lalaki. Kaya pag may mga plano ka, ikaw lalaki, ikonsulta mo sa misis mo para alam mo, meron siyang mas magandang idea, mas magandang suggestion dun sa gusto mong mangyari. Diba? Ganun lang yung mga boss. Huwag kang magdesisyon sa sarili mo basta-basta na ikaw lang. Konsultahin mo rin yung mga kasama mo sa bahay, yung family mo, kung ano yung the best para sa'yo. At huwag kang mainip. Lalo na kung yun ay isang bagay na alam mo na pang long term mo at napakatagal mong babayaran. Pag-usapan ninyo ng pamilya mo bago ka magdesisyon pumasok sa ganung sitwasyon na alam mo na
Lalo na pag nandito ka sa ibang bansa. Napakadami ditong tukso. Napakadami sa yung mag-o-offer ng nung klaseng loan, credit card. At napakaraming loans pa na pwede dito. Tapos, madadala ka pa ng mga taong nakapaligid sa iyo na may mga bisyo. Ayan, isa yan sa talaga na papabagsak sa iyo dito sa Canada. Kasi pagkuha ng sasakyan dito, may insurance yan. Hindi tulad sa atin sa Pilipinas. I-correct nyo ako hindi ko talaga, hanggang ngayon, hindi ko alam, meron ba insurance sa atin sa Pilipinas na tinatawag na every month magbabayad ka ng insurance mo, or may private insurance talaga. Na minsan yung private insurance pa nakukunin mo sa atin, mahirap na magsalita at minapapanood ako sa news sa mga nangyayaring gano'n na private insurance na nagkakaroon ng malaking problema pag dumating na sa time na nasiraan ka na at doon na papasok yung insurance mo, may nagkakaproblema na hindi nabibigay, wala pala yung ganong usapan nyo. Alam niyo mga ganon, mga sitwasyon mga boss. Inom muna tayo pampahaba ng buhay. May maintenance ako mga boss. 44 years old pa lang ako pero meron na akong maintenance. Hindi ako mataba, payat ako. Di ba? Nag-start ako nito 40 years old o 39. Umiinom na ako nito. Yung ba dito mga boss, sa totoo lang, kayang-kaya nilang kumuha ng mga sasakyan. Alam niyo kung bakit? Ang lalaki ng sahod nila. Nakakalula mga boss. Yung sahod nila parang wala pa sa kalahati ng sahod ko. Yung per hour nila, pambihira. Nakakaingit no? Kaya pag nakikita ko sila, yung mga bossing natin dito, yung mga tropa pits natin dito na mga kaibigan natin, pero sila magagandang sasakyan, nakikisakay ako. Tinitingnan ko yung loob. Ang gaganda mga boss. Panalo! Kasi yun naman mga boss, kaya nila yung hulugan. Meron silang karapatang kumuha nun. Hindi natin tulad. Medyo maliit lang ang ating income. Mamaya maging homeless tayo dito. Pasok pa tayo sa 7-Eleven. Diretso na tayo yan. Kasa muna natin to. Pinagbaon ako kagabi Hindi naman tayo kuripot mga boss. Talagang matakot talaga tayo sa utang. Sabi ko nga sa inyo, pagdating sa pagkain, huwag kayong magtipid. Kumain kayo ng gusto nyo, yung masarap. Kasi deserve yung kumain ng masarap dahil kayo ay napapagod. Kayo ay napagod sa inyong mahabang pagtatrabaho. Sa ilang oras yung pagtatrabaho, sa 16 hours yung pagtatrabaho. Kaya kumain kayo ng masarap na gusto ninyo kung saan kayo ay mabubusog.
Ang gaganda naman ng sasakyan dito mga boss eh. Pag nakita ninyo eh. Talagang mapapasana all ka na lang eh. Doon sa IGA. Gaganda ng mga naparadang sasakyan doon mga boss. Minsan nga, nagpapapicture ako eh. Pag nakakakita ako sa IGA mga boss, kasi yung Ferrari, tsaka yung Mustang, yung kay, ano ba yung sakay ni Daniel Padilla? Yung nasa gian ng tricycle driver, tapos ay bumaba si Daniel Padilla. Tinignan niya lang yung konting gas-gas. Siya pa nagbigay ng pera doon sa tricycle driver. Akalain niyo yun. Pinunasan niya lang. Okay na. Nagpa-picture pa. Ito yung mga ganang tao, mga humble. Pero sa iba-iba yun. Yari ka na, tricycle driver boy. Makakatikim ka na ng garote. Makakatikim ka na ng mabibigat na salita. Tayo sa labas. Patayin ko muna yung kalapati ko. Tapos para ready na ako mga boss. Let's go mga boss. Kaya pa tubig yun eh. Pati hindi naman nag-ano ngayon. Hindi na ganun kalamig yun. Hindi na nagpo-frozen yung kanilang tubigan. Let's go. Bulaga! Takot yata mga boss ah. Wait lang. Okay na kayo. Busin niyo yung pagkain nyo ha. Pag hindi, kayo kakainin ko. Kala mga boss, silipin lang natin to. You know? Oh. Nabilog na siya. Oh, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Na. Takot yata yung mga alaga ko, pambihira. Tinignan ko lang naman yung pugad eh. May pugad na no? Gumagawa sila. Sige tayo sa loob mga boss. Takbo! Takbo tayo malamig mga boss!